Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Magandang araw sa inyo mga ka-YouTube. Huwag kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-share sa aking YouTube channel. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories exclusive on YouTube. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Nawa ay ligtas tayong lahat sa kabila ng pandemya na ito. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maria. Ako po ay 17 years old from Bataan. Pasensya na po kayo kung masyadong magulong ikukwento ko, subalit maraming salamat pa rin kung ito'y inyong mababasa. At lubos ang aking pasasalamat kung sakaling madidinig ko ito sa inyong YouTube channel na kung saan ay lagi po akong nakikinig. Sa 17 taon na ako po ay nabubuhay sa mundong ibaba. Opo, mundong ibaba. Sapagkat ako po ay laging nasa ibaba. Mahirap ang buhay. Puro away at opo magulo. Ako po ay namulat sa buhay na puro away at hindi naman po nawawala talaga sa buhay ang problema. Yun nga lang ay nanatili na sa buhay namin. Ako ay nagising at tila pinagmasdan ng labas na tila'y umuulan pa. At sa wakas ngayon ay ang aking kaarawan. Naganda sila mama ng pansit, spaghetti, cake at kung ano pang candy na siyang lalo kong kinasaya. Dahil sa unang pagkakataon ay aking naranasan ang mapaghandaan na may karamihan na handa at sobrang sayang-saya ko dahil maraming bisita at pagkatapos ng aking karawan ay natulog na ako. Tuwing gabi, nananaginip ako ng tungkol sa pagsasamantala na nagdudulot sa akin ng labis na takot. Sa paglipas ng maraming taon ay naghiwalay ang aking ama at ina dahil sa palagi na lang lasing ang aking tatay. At minsan isang beses pa nga ng kanilang pag-aaway, sa sobrang lakas ng pagkakabato ng bote ay muntik na akong mahagip. Ngunit buti na lang at may napulot akong barya na siyang dahilan para ako ay mapayuko at hindi tamaan. Sa edad na 15 taong gulang ay nagnanais na akong magtrabaho. Sapagkat ang aking ina ay hindi na ibibigay ang mga kailangan ko sa paaralan at kung minsan ay naiinggit ako dahil yung ate ko at kapatid ko na bunso ay meron, ngunit bakit wala ako? Madalas akong mainggit sa kanila kung kaya't dumidiskarte na lamang ako para makabili ng materyales para sa mga projects ko at ibang mga kailangan ko sa aking pag-aaral, lalong lalo na sa baon. Madalas ay hindi na ako umuuwi sa tanghali para makatipid at kahit walang kainin sa tanghalian. Ngunit napapatingin ang mga kaklase ko at guro sa akin at tinatanong kung bakit hindi ako kumakain. Ang sinasabi ko na lamang ay hindi ako nakapagbaon at agad naman nila akong binibigyan. At hindi na rin ako tumatanggi sa tulak ng gutom at ayokong magkasakit, lalo na at walang pera ang aking ina. Sa pagtungtong ng 16 na taong gulang ko, mas ikinasakit ng damdamin ng aking ina at ikinahina ko ang pagdadalang tao ng ate kong 18 years old, si Ate Clara. Kahit na hindi kami ganong ka-close at madalang magkaunawaan, ay marami akong plano para sa amin at kay mama at sa bunso naming kapatid na si Alyon. Heist, nakikita ko ang lungkot at pagkadismaya sa mukha ni mama. Kita ko ang pagod at lungkot sa mga mata niya, na kahit na hindi niya sabihin ay naririnig ko yon sa mga kilos niya. Sobrang nalulungkot ako dahil kami na lamang ang pag-asa niya. Sa ngayon ay 2 na lang kami ng kapatid kong bunso at 17 taon na ako ngayon. Pandemya.
Nawalan ng trabaho si mama at ako ang naghahanap ng trabaho at sa awa ng Diyos ay nagkaroon ako. Ako po ay naging taga-kilo at taga-ayos ng asukalan at naging tagapatas ng mga biskwit at kung ano-ano pang trabaho. Naging tagaluto rin ako sa taas ni Ate Kiana at tagalaba. Kumbaga ay all around na kahit noong una ay 130 lang ang sahod ko. Kahit pa sinasabi ng ilang kasama ko na huwag akong papayag. Sa totoo lang ay abuso sa oras ang aking amo. Ngunit nananatili akong tahimik, Papa Dudut. Hanggang sa naging 200 at naging 250. Ngunit ang pasok ko ay alas 4 ng madaling araw hanggang alas 5 ng hapon. Kapag uwian na talagang ipapahinga ko na lang dulot ng pagod. Walang pahinga-pahinga sa trabaho ko dahil bawat kilos mo ay makikita niya dahil may CCTV at nanonood siya. Ang kinikita ko sa bawat uwi ko ay ipinambibili ko ng bigas at mga delata. At kung minsan ay gatas ng pamangking ko. Nangungupahan lang kami ng mga oras na yan. Ayaw ni mama sa dating bahay namin dahil ika nga andun si papa. Galit na galit siya tuwing binabanggit ko ang pangalan ni papa. May mga pagkakataon din na hindi ko napipigilan ang sarili ko na makipagsagutan kay mama. Minsan, ipinagdarasal ko na lamang ngunit minsan ay talagang masakit akong magsalita. Kaya humingi ako ng diretsang tawad sa aking ina. Sa pagdanais ko na magkaroon ng cellphone ay pinagtiyagaan ko talaga ang makaipon para makabili ng Cherry Mobile na di-rotate. Kung baga ay may sides na hindi natatouch pero pwede na pong pagtiyagaan para din sa pag-i-enroll ko sa online class. Isang araw nagkalikot ako sa Play Store para maghanap ng mga application hanggang sa naisipan kong mag-download ng dating app. At may napili ako at nag-sign up ako na kunwari ako ay 19 years old. Marami ako nakachat at kapag may bastos ay binabla ko. Nakakainis kasi. At biglang may nagpakilala. Hi, my name is John, nice to meet you. Hanggang sa lumipat kami sa isang app which is WhatsApp para makapag-usap kami ng maayos. Marami siyang tinatanong at mukha siyang mayaman. Sa totoo lang. Ngunit pakikipagkaibigan ang aking nais at hindi ang mamera. Dumating yung araw na wala na akong trabaho at walang-wala na ako. Wala na kaming makain at ang sabi ko kay John na hindi ako makakapag-chat sa kanya dahil wala akong pang-load. At naisipan ko namang bigla na manghiram muna sa kanya na kung maaari akong makahiram ng pang-load. Agad naman siya nagsabi sa staff niya at na-loadan ako. Patuloy kami nag-usap hanggang sa umabot ng walang-wala na kami at wala akong ibang malapitan. Nagtanong ako sa kanya kung maaaring makahingi ng tulong at agad na nagmakaawa ako at tinulungan naman niya ako. Ngunit yung nanay ko naman po syempre alam niya. Kaya gusto niya na humingi pa ako ng pangnegosyo. Ngunit hindi na ako tinulungan pa ni John. Hanggang sa naging makulit ako dahil nakikita ko na wala kaming mapupuntahan at nangungupahan lang kami. Kailangan ko ng pera. Hanggang sa umabot sa punto na humihingi na po siya ng nude pictures. Ngunit wala akong nagawa para sa pangangailangan nilang dalawa at patuloy niya akong niloloadan para sa online class. Nandidiri ako sa sarili ko. Sa buong buhay ko ay sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako magiging katulad ng iba na ipapakita ang katawan para sa pera. Ngunit mas mali pala talaga ako dahil para sa pamilya mo na nahihirapan at nagugutom ay isusugal mo ang sarili mo. Makita lamang na busog sila at malusog. Isang araw mas lumala pa, binubulungan na ako ni mama at nakikita ko na puro problema na naman. Na lumapit ako kay John para daw makahingi ng tulong muli. Hindi nila alam na ipinapakita ko na ang sarili ko para magkapera sila at makabili ng pandagdag na pangangailangan. Ayoko magmukhang sobrang dumi sa paningin at pandinig nila. Natatakot ako ngunit patuloy pa rin ako para lamang maka-attend ng online class. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ako tutulungan ni John kung hindi kami magkikita. Ang sabi ko sa kanya ay nandidiri na ako sa sarili ko at pasensya ka na, ngunit dumating na naman yung araw na nakikitira kami sa tita ko dahil wala na kaming pambayad sa upa
At ni kuryente at tubig ay hindi na namin kayang bayaran dahil wala po talaga kaming pera. Wala po ako nagawa kundi ang makipagkita sa kanya at ang sabi niya noong una ay kakain lang kami at bibigyan niya ako ng pera. At agad na lumiko kami sa magandang bahay at masyado po akong walang alam at akala ko ay kainan o restaurant yon. Ngunit ibang kainan pala ang aming pinuntahan. Sinubok niyang may mangyari sa amin ngunit hindi niya ako nakuha dahil hindi ko po talaga kaya. At wala pa akong karanasan. Wala pang nakakagalaw sa akin. Kung kaya nagmakaawa ako sa kanya at mas ikinuwento ko ang pangyayari sa buhay ko. Agad niya akong pinagbihis at binigyan ng 5,000. At agad namili ako ng gatas para sa pamangking ko at mga noodles naman para sa amin nila mama. At namili na ako ng matinong cellphone dahil sirang-sira na rin at durug-durug na ang Cherry Mobile ko. Nakabili ako ng Redmi at mas nakaka-attend na sa online class. At dumating sa punto na wala na naman kaming pera. Wala akong pamasahe papunta ng school at load pang online class. Kaya't kinailangan ko na namang humingi sa kanya. Ngunit kapalit noon ay litrato ng hubad ko na katawan. Minsan, hindi pala minsan, madalas. Madalas ay tulala ako at hindi ko na kilala ang sarili ko. Ako ba talaga to? Diring-diri ako sa sarili ko. At sa tuwing tinitingnan nila mama ako at kuya, akala nila ay may pera ako lagi. Akala nila ay okay lang ako. Ang akala nila ay binibigyan lang talaga ako ng pera. Pero hindi nila alam na may kapalit lahat ng nakukuha ko para may maitulong sa kanila. 2 beses kaming nagkita sa dati pa rin at sumubok siya na may nangyari. Ngunit hindi niya pa rin ako nakuha dahil akala ko ay malakas na ako at kaya ko na. Dahil yung lakas ng loob na yon ay kinukuha ko sa pamamagitan ng pagtingin at pagsilip sa mukha ng nanay at kapatid ko na tila ba ay nakatingin na lang sa iba. Naawa ko sa kanila. Sila lang ang iniisip ko at hindi ko na iniisip ang dignidad ko. Hanggang ngayon ay tulala pa rin ako at hindi ko lubos na maisip na magagawa ko ito para maisalba sila sa gutom at makatulong, lalo na hindi ako mahuli sa klase. Natapos ang namamagitan sa amin ni John ng ilang buwan. Nagka-boyfriend naman po ako ngunit hindi ko inakalang mayaman siya, talagang minahal ko siya. Ngunit si mama muli ang dahilan kung bakit kailangan kong manghiram sa kanya. Pinapadalhan naman niya ako ng 3,000, may pasobrang 1,000 pa nga kung sakaling magkita naman daw kami. At dumating nga yung araw na magkikita na po kami dahil walang klase. Mahigit 1 linggo, ngunit 1 araw lang ako na malagi sa kanya. At alam ng aking ina yon. Pinadalhan niya ako ng pamasahe ngunit hindi ko inaakalang tulad rin pala siya ng iba na nais akong kunin. Ayoko nung una ngunit sa una lang naman daw masakit, ika nga. At hindi ko talaga kaya yon. Kaya't ang sabi ko ay matulog na lang kami. Nakinig naman siya ngunit kinaumagahan pagkatapos ng almusal ay muli niyang ninais na gawin yon. Wala na akong nagawa kahit ayoko at sobrang sakit ay tiniis ko pa rin. Lutang na ako pag uwi at kunwari ay okay lang ako. Lumipas ang ilang araw, buwan, mas umikli ang oras niya sa akin. Ang mali ko lang ay hindi ko agad sinabi na minor de edad ako. Ngunit kahit na ganoon ay maaari naman niya akong hintayin. Sobrang sakit pa rin sa akin at hanggang ngayon bagong-bago pa rin sa isipan ko. At marahil aral na po sa akin at patuloy kong dinadanas na hirap sa buhay. Patuloy na lumalaban kahit minsan ay gusto ko nang magpakamatay. Pero sa kalagitnaan ng lahat ng mga dinadanas ko ay nanay ko pa rin at kapatid ko ang iniisip ko. Magiging kalagayan nila kapag wala ako. Mahal na mahal ko sila, Papa Dudut, at gustong gusto kong mag-aral at makatapos ngunit walang ibang sumusuporta sa akin at sumusuporta kundi ang sarili ko lang. Pinagdarasal ko na sana ay may makatulong sa akin dahil sirang-sira na ang buhay namin. Wala kaming kuryente. At wala rin kaming tubig. Lubos na gumagalang, Maria. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.